commence la neige. Faut pas manger la neige. Ito yung hagis ko. Oh. Makikipaglaro nga ako sa aking doggy. Oh, sorry. So guys, ako itong aso ko. You meet you niya si bebe? So makapaglaro itong aso ko guys, kaya ayan. So So guys, itong itong terrace na to ay terrace ito ng employer ko sa full time. Tapos yun nga, itong full time kong to, nag-start ako dito noong 1998 pa. Bata-bata pa ako nun. Tapos hanggang ngayon narito na ako. Pero maraming maraming change na sa loob ng halos sa ilang 20 years pa yan. Kasi una nga ito ng amo ko. Pagkatapos nung umalis yung amo ko, napunta ng Switzerland kasi nagkaanuhan yata nun, parang tumaas sa tax dahil nga mayaman ng amo ko. Karamihan kasi dito guys, pag mayayaman takbo sila ng Switzerland para yata konti ang babayaran sa tax. Tapos ayun, pero yung itong amo ko, yun malaki dati ang apartment ng amo ko dito. Bali 100 square meters, buong taas dito guys, kanya yan. Tapos dati noon, kami, tatlo. Isang parang mayordoma, tapos driver, ako dati ang trabaho ko dito. Buong maghapon, puro linis lang ako, tapos hindi ako nagluluto. Ang pinaplansya ko lang, bali yung mga bedsheets. Tapos yung kakupol ko, yung parang mayordoma, siya yung nagluluto. Tapos siya rin yung nag-aano ng kwarto ng amo namin. Siya yung namamalengke. Basta ako buong apartment lang ako noon, puro linis ako. Tapos pinagluluto niya ako kasi yun ang Pero ang oras ko noon, nag-start ako ng 8:30 yata yun. Tapos may 30 minutes akong rest hour. Tapos ang tapos ko noon 6 ng hapon. Kaya dati noon, pagdating ng 6, nakakapag part-time naman ako kasi noon mayroon akong part-time dito sa isang building din. Pinata yun na mama. Tapos hanggang ngayon naman pinapasukan ko pa siya paminsan-minsan. Nagpatrabaho siya sa akin ng 6:30 simula ng 6:30 ng hapon. Tapos hanggang 12 ng gabi yun. Manyakis din yun sa linis. Ang trabaho ko naman sa kanya, habang maliwaliwanag pa, naglilinis ako ng bahay. Pagkatapos yung pag madilim na at hindi ko nakita yung namamalansya naman ako, naabot ako ng 12 ng gabi sa kanya. Kaya nung mga panahon na yon, yung una kong bahay na ipatayo ko ng mabilis kasi nga malaki rin ang sahod ko noon. Kasi nga yung 6 hours, yung part-time kong yon na halos ang kinikita ko doon, halos kapareho rin ang sweldo ko ng full-time ko. Kaya parang naging double ang ko noon. Tapos ayun, nung nalipat na nga itong amo ko sa Switzerland, nahirapan ako doon sa part-time ko kasi nga yung nanay niya naman ang inintindi ko. Yung nanay niya kasi hindi naman dito nakatira, bali nag-sasaboy pa ako. Kaya medyo nahirapan ako noon sa part-time ko, hindi ko halos napapasukan yung part-time ko kasi nga malayo yung nanay ng amo ko. Tapos yung namatay hindi na pala namatay, bilis ko noon mag-20. Nung matanda na yung mag-asawa, naglalaglagan. Nung tumanda na yung mag-asawa, kasi mataba din yung nanay ng amo ko eh. Nung matanda na yung mag-asawa,
hindi ko naman kayang bihisan itong nanay niya at napakataba kasi nasa 100 pounds sa 100 ilang pounds pa yun, 100 nga yata o kilo yata yun. Hindi ko makaya talaga yung matanda, lagi na lang siya natutumba, tapos minsan na-stuck siya sa bathtub kasi pinapaliguan siya sa bathtub, tapos mamaya hindi niya na pala kayang umahon sa bathtub, natawag kami ng tutulong sa akin para ilabas siya sa bathtub. Tapos yan ang nangyari nga, dahil hindi ko naman makaya, nilagay ng amo ko sa nursing home. Tapos ayun, gumaan-gaan yung trabaho ko noon kasi nasa nursing home yung dalawang matanda. Kaya lang hindi na rin ako masyado maka-part-time kasi nga malayo yung nursing home. Minsan halos maghapon ako nasa biyahe papunta doon. Pero malaki-laki ang sweldo ko noon, halos nagdudouble kasi nga binabayaran ako ng matanda, tapos meron din akong dito sa amo ko. Tapos ayun, nung mamatay yung dalawang matanda, tagal din yung ang naunang namatay yung tatay. Pagkatapos yung sumunod na namatay yung nanay mga 2 years ago lang yata namatay yun. Tapos ayun, gumaan uli ang trabaho ko, pag part-time naman uli ako. Kaya itong 2017 medyo lumaki uli ang sweldo ko dahil nakapag part-time naman ako uli. Tapos kaya nakapag-start naman ako ng patayo nitong pangalawa kong bahay. Ito nga hindi pa tapos, tinatapos ko pa. Tapos itong last year naman, yung best friend ng amo ko napunta naman, siya naman itong nasa nursing home. Kaya siya itong pinupuntahan ko ngayon sa nursing home, guys. Ang best friend ng amo ko. Palagi ko nga walang pera masyado yung matanda kasi nga parang amo ko yata nagbabayad doon. Kasi ang mahal ng mahal ng monthly ng nursing home na yun, sa 10,000 euro yata yun. Itong amo ko, walang anak, walang asawa, balo siya. Tapos siguro nasa na rin ng amo ko, nasa 84 o 85 na siya. Kaya ayun, hindi ko alam guys kung pag hindi niya na kaya mag-travel, hindi ko alam kung dito siya mag-stay sa Paris o magna-nursing home din siya. Kasi napakarami niyang kung saan siya may bahay, bawat ilang bansa yun, bawat lugar niya may katulong siya doon. Meron siya sa Spain, meron siya sa Morocco, tapos sa Italy, tapos yung parang residence niya dito sa Switzerland. Tapos kaya pa minsan-minsan lang siya dito sa Paris, guys. Tapos ayun, kaya pa service naman ako ng amo ko since nung 1998. Ang bali binabayaran ko lang doon ay kuryente at saka yung internet. Kaya ayun, guys, yun naman ang advantage ko. Tapos pinababayaan niya akong mag part-time trabaho sa ibang lugar. Kaya yun lang ang guys dito, pag yung masipag ka, talagang kikita ka naman. Pero kung halimbawa katulad ko na sabihin na cool ang trabaho ko, pwede na ako magpa-banjing. Hindi ang inisip ko, kailangan samantalahin ko yung aking chance na makapagtrabaho sa ibang lugar, ibang amo pala, kasi hindi lahat ng panahon ay magiging maluwag ako sa amo ko. Tsaka at tsaka hindi ko rin alam, malay aray ko, kuko mo haba. Saka hindi rin natin alam na baka mamaya bigla na lang matigok tong amo ko. Kaya yun na lang, yun lagi guys ang iniisip ko rin, na sabi walang forever. Kaya ang samantala ko habang maluwag ako sa amo ko, kung talagang kung may time talaga akong bakante, nagtrabaho ko talaga yun. Kasi isa pa, patandaan na rin ako. Kung kasi nung mga panahon kasi guys, nung bata-bata pa ako, wala akong ginawa kundi tumulong sa pamilya ko. Kaya hindi pa naman too late. Kaya itong simulan 2017, puro naman sarili ko inintindi ko kasi nga patanda na, tapos mahirap umuwi ng kasi minsan na-realize ko rin kasi guys na pag yung tulong ka ng tulong, ginagawa mo lang tamad yung kapamilya mo, tapos nakaasa na rin, tapos
pag-stop ng tulong, mas mahirap pa sila kaysa noon dati. Kaya stop na ako sa katutulong. Inaano ko na lang guys yung sarili ko rin at isa pa wala akong anak. Baka mamaya kung wala akong ipon at wala akong pundar, sipa-sipain lang ako. Hindi naman siguro, kaya lang ganun siguro, lagi na lang advance ang pag-iisip. Mabait naman siguro mga ano. Sa bagay, mayroon ako isang ayun, inaasahan doon, nagbabantay ng bahay ko. At mabait naman ng mga kapatid ko, wala naman akong ano. Kaya lang siyempre, pag yung minsan na overtulong, hindi naman nila kasalanan, ako na yung may kasalanan doon kasi ginawa ko silang tamad. Kaya ayun guys, ang sinishare ko sa inyo itong aso ko. Pakalikot. Aso pala ito ng kapatid ko. Anak ito ng aso ko. Napakalikot. So guys, thank you for watching at have a nice day. At ayun, nag-i-snow sa Paris. Mas gusto ko sa Pilipinas, mainit. Dito ang hirap. Mag-snowball tayo guys. Halo-halo kaya Halo, sa akin na snow, sa inyong panghalo ha. Ayan